Yun, nagising ako sa hospital na ako at si Aiken ang una ko nakita. After that, hindi na siya nawala sa buhay namin ni Yam. Wow, grabe yun ah. Hindi makapaniwalang sabi ni Jan. Yeah, grabing experience talaga yon. Isipin mo kung hindi niya ako nakita at nanganak ako doon. Ewan ko lang kung ano nangyari sa amin. That's why saddest days in my life. Dahil galit na galit pa rin ang daddy ko. But it turns into a happiest day. Because Yam came and I can as well. She says with a smile. Ikaw naman, ano kwento ng buhay mo aside from being most eligible bachelor in town? Tumawa ng mahina si Jan sa sinabi niyang yun. Not that much interesting as yours. Anything? Why are you still single? Or didn't you pursue your dream? Anything? She runs her hand through her hairs and smiles sweetly as she is staring at him. Napatitig naman si Jan sa kanya at napangiti. Like I've said before, tadhana ako na to. Mag-isa lang akong anak, walang ibang asahan, kaya sinunod ko na lang si Dad sa gusto niya. Tumangutango si Tamara. You're such a good son. Ako hindi, kaya galit na galit sa akin si Dad. Well, marami naman talaga akong kasalanan kasi I'm a big disappointment to them. Isang suwail na anak, isipin mo. Ang alam nila, I'm taking up business administration. Tapos malalaman na lang nila, malapit na akong graduate as an interior designer. Really? Wow, matigas nga ulo mo. Natatawang sabi ni Jan. Yeah, matigas ulo ko, kaya nagkagulo-gulo ang buhay ko. Pati ng ibang tao sa paligid ko. Sumandal siya sa sofa. Eh di ba may request ang mami mo sa'yo, isang apo? Nasa tamang edad ka na, bakit hindi ka pa mag-asawa? Wala wala pang babaeng magustuhan. Napangisi si Tamara. In 29 years on this earth, wala ka nagustuhan? That's impossible, or maybe ginagawa mo lang pastime ang girls. Before, yes, I admit. Girls are just like a tissue paper to me, throwing it after using it. Napaawang ang bibig ni Tamara at pinasadahan ng tingin si Jan. You're bad. Natawa si Jan sa reaction niya. I know, but I've changed. I've been in a serious relationship for almost 3 years. And what happened? Nagkibit balikat lang ito. Didn't work, he replied after shrugging his shoulder. Siya yung may-ari ng damit na sinuot ko? Tumangot-tango si Jan. How about you? Anong nangyari sa inyo ng daddy ni Yam? Bakit kayo iniwan? Ngumiti lang si Tamara, nagkibit balikat at umiling-iling. Gets naman ni Jan na mukhang ayaw nitong pag-usapan. Ang galing mo, you raise your son on your own. Yeah, kahit ako hindi ako makapaniwalang kakayanin ko. Gusto ko na nga tumalon sa tulay nun eh. Salamat sa mga kaibigan ko, silang tumulong sa akin. Tumayo si Tamara. Hindi ka na ba bumalik sa parents mo? Hindi na hindi pa rin ako napapatawad ni Dad. Tumatawag na naman siya sa yaya niya para mangumusta. Minsan ang mami niya pero hindi sila nito nagkikita dahil masyado itong takot sa daddy niya. Pero minsan sinisilip niya mga ito sa malayo. Sige na Jan, late na. Nakwento ko na talaga ang buhay ko sa'yo. Ang daya mo, pagiging playboy mo lang ang sinabi mo sa akin. Natawa na malakas si Jan sa sinabi niya. Sa office. Nakaupo si Jan sa sofa ng office niya. Hi, Mr. COO. Tumayo agad dito pagkakita kay Rika at Mark. Hi, Rika. Humalik ito sa pisngi ni Rika at umupo uli. Umupo din si Rika sa katapat na sofa katabi ni Mark. Kumusta sila, Tams? Tanong ni Rika. Okay naman sila. Balita ko, nag-horseback riding kayo, Jelay told me. Sabi ni Rika. Yeah, nangulit si Yam, kaya sinamahan ko sila. Kinuha nito ang wallet mula sa bulsa at kinuha ang picture. Ito oh. Inabot niya kay Rika. Oh, this is so cute. Kinuha naman ni Mark ang picture at tinignan. Wow, nice family picture ha. Bagay ka pala maging daddy ni Yam, dude. Napangiti lang si Jan. Akin na nga. Kinuha niya uli ang picture. Sinamahan ko lang sila kasi nangungulit si Yam. Takot naman pala si Tam sumakay sa kabayo. Napangiti si Jan. Takot ba talaga yun sa lahat? Kahit sa kidlat, takot eh. Sabi ni Jan. Takot talaga yun sa lightning and thunderstorm. Medyo okay na nga ngayon eh. Mas malala dati. Kung titingnan mo reaction niya, ang OA. Kung hindi mo lang alam na may phobia siya doon. Paliwanag ni Rika. May phobia siya sa kidlat? Jan asked. Yeah. She had bad experience when she was 9. Her brother died. Dahil tinamaan ang kidlat sa harap niya mismo. Really? Hindi makapaniwalang tanong ni Jan. Tumangot-tango si Rika. Kaya pala ganun siya katakot. Yeah, namatay ang kapatid niya at hanggang ngayon sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari. Siya daw kasi nangulit at nagaya sa kapatid niya kahit pinagbawalan na siya ng daddy niyang lumabas at maligo sa ulan because of lightning. Ayun, matigas ang ulo niya. Kaya nangyari ang hindi dapat mangyari.
Nang sumunod lang daw siya. Mahabang paliwanag ni Rika. Well, that's Tom's life. Masyadong madrama. Ewan ko ba sa babaeng yun? Parang nakadikit ata sa kanyang kamalasan. Pero at least ngayon medyo okay na. Wala pa namang kamalasang dumadating uli sa kanya. Natatawang sabi ni Rika. Anyway, John, I heard Martina will go back home very soon. Rika says. Really? Si Mark ang nag-react sa sinabi ni Rika. I heard from one of her interview. May gagawin atang project dito sa Pilipinas. Grabe, sikat na sikat siya sa New York. Good for her. Yun lang ang sinabi ni John. Dude, si Jello uuwi daw. Pagbabalita naman ni Mark. Really? It's been 4 years nang umalis yun ah. Bakit naisipan na yatang umuwi? John says, nagkibit-balikat lang si Mark. Sa rest house. Sir John, bati ni Nana Marta. Asan sila Tams, Nana Marta? Tanong ni John pagpasok ng rest house. Nagsiswimming. Ganun ba? Sige po, salamat. Agad na tumalima si John at nagpunta sa pool area. Napahinto siya na makita sila Tamara na naliligo kasama si Yam at Aiken. Naka-black swimwear ito. Pasan-pasan ni Aiken si Yam sa balikat habang sinasabuyan ni Tamara ng tubig ang dalawa. Mami, ayaw na! Sigaw si Yam pero ayaw nitong tigilan ni Tamara sa pagsabi ng tubig. Dinala ni Aiken si Yam sa gilid ng pool at binaba. Stay here, Yam ah. Makulit si Mami. Iniwan ni Aiken si Yam at hinarap si Tamara. Lagot ka ngayon sa akin. Sigaw naman si Tamara at tatakbo sana palayo pero binuhat ito ni Aiken ng pangkasal na buhat. Ano Yam? Anong gusto mong gawin natin kay Mami? Aiken, stop it! Ibaba mo ako! Tawa lang ng tawa si Yam. Itatapon natin si Mami sa malalim? No Yam, I'll die! Help! Sigaw ni Tamara pero tawa ng tawa. Papa, Aiken, no! Mommy will die! Yes, baby! Humanap ka ng tulong! Tawa ng tawa si Aiken at Tamara pero si Yam hindi na tumatawa na parang natatakot. Tito John, help Mommy! Sigaw nito kaya yung dalawa napatingin sa may gawin ni John dahil tumakbo din si Yam kay John. Binuhat agad ito ni John. Tito John, help Mommy! Sabay turo ni Yam kila Tamara. Binabana ni Aiken si Tamara, lumapit si John sa gilid ng pool. Ay John, nandiyan ka pala. Sabi ni Tamara at pumunta na sa gilid ng pool para umahon. Pagkaahon nito, lumapit kay John at Yam. Yam, come. Binasama na si Tito John, no. Come here na. Pero hindi lumapit si Yam. Yumakap ito kay John. Titig na titig lang si John kay Tamara. Nakatupis lang ito at hindi niya alam pero naiilang siya na nasa harap niya ito. It's okay, Tams. Hayaan mo lang siya. Umupo na lang ang dalawa sa upuan. Umupo rin si Tamara sa tapat ng dalawa at kinuhang bathrobe na nakasampay sa upuan at pinatong sa hita niya. Nandito pala si Aiken. Sabi ni John. Tumingin si Tamara kay Aiken na nagsiswimming pa din. Oo, kanina lang siya dumating. Okay lang ba kung dito siya magstay ngayong gabi? Sunday kasi ngayon. Pumupunta lang si Aiken pag may trabaho sila. Sure. Thanks. Naka-order na lang namin siya. Hindi, may ibang guest room naman. Doon na lang siya. Agad na sagot ni John. Okay. She said and smiled. Mommy, I'm hungry. Are you hungry? You want cereal? She asked. I want spaghetti. Spaghetti? Walang spaghetti, baby. I don't know how to cook spaghetti. You want spaghetti, Yam? John asked. Yes, Tito John. Masiglang sagot ito. I'll cook a spaghetti for you. Yes! Hinawakan ni Yam ang magkabilang pisngi ni John at hinalikan ang buo niyang muka. Tawa naman ang tawa si John. John, hindi mo naman kailangan magluto. It's okay, Tams. I love cooking, remember? Matagal-tagal na ako hindi nagluluto. Ikaw ba, may gusto kang kainin? Name it, and I'll cook it for you. Napangiti si Tamara. Marunong ka talaga? Diskumpiyado pa rin siya, tumingin si John kay Yam. Wala palang tiwala saan si Mami eh. Halika Yam at papakitaan ko si Mami kung paano kagaling si Tito John magluto. Sabay tayo nito at buhat pa rin si Yam. Tumayo din si Tamara at sinuot ang bathrobe. Halika Yam, let's take a shower first. Aya ni Tams dito pero inunahan na siya ni Aiken sa pagbuhat kay Yam. Ito na kumuha sa bata na nakaahon na pala. Sabay na tayo mag-shower, Yam. Let's go. Mami, sabay na tayo. Sabay akbay ni Aiken kay Tams. Hinila na ito papasok. Napamaang naman si John sa sinabi ni Aiken. Busy sa pagluluto si John. Need help? Lumingon si John. Hi, tapos na. Si Yam? John asked. Pababa na yon. Binibihisan lang ni Aiken. Sabay kayong 3 naligo? Tanong ni John habang nilalagyan sa plate ang spaghetti noodles. Ha? Natanong ko lang, sabi kasi ni Aiken kanina. Sabi ni John.
Hindi, ako na una. Naglaro muna yung dalawa sa bathtub. Tumango-tango si Jan at dinala ang plate na may spaghetti sa dining. Kinuha naman ni Tamara ang 2 plate at sumunod sa labas. Yes! Spaghetti! Tuwang-tuwa si Yam habang karga ni Aiken na kakababa lang. Kasunod nito ang yaya. Kinuha ni Tamara si Yam at pinaupo. Umupo din siya sa tabi nito. Say thank you to Tito Jan. Utos ni Tams dito. Thank you, Tito Jan. You're welcome, Yam. Umupo din si Jan pati ang yaya at si Aiken. Nasa gitna si Yam, ni Tamara at Aiken. Nasa dulo naman si Jan at katapat nila ang yaya. Sinubuan ni Tamara si Yam at sumubo din siya. Sarap ah. Talaga marunong ka nga. The best. Napangiti lang si Jan. Bagay talaga kayo ni Sir Jan, Ma'am Tamara. Napangiti ang lahat sa yaya. Kasi ang galing niya magluto, ikaw hindi. May magluluto na para sa'yo. Natawa lang si Jan dito. Nako, nahawa ka na talaga kay Jelay. Hindi pala ako marunong magluto ah. Bakit mo kinakain ang luto ko? Tanong niya dito. Laman tiyan din kasi yon. Wala namang choice. Nagtawanan na lang ang lahat dito. Nako, talaga yaya oh. Kumain na sila at natapos. Naubos niya ang pagkain niya. Nasa kwarto si Jan at Yam naglalaro. Nakahiga si Jan at sinisiksik niya si Yam sa paa niya. Tawa naman ng tawa si Yam. May biglang kumatok sa pinto. Pasok! Sigaw ni Jan at bumukas ang pinto. Tams, kukunin ko si Yam. Mukhang nakakaistorbo na sa'yo masyado. Pumasok si Tamara at lumapit sa dalawa. Tumigil sa pagsiso si Jan. Hindi naman, nag-enjoy nga ako eh. Dumiti si Tamara. Mahilig ka ba sa bata? Honestly, ngayon lang ako nakapaglaro sa bata. Wala naman akong pamangkin. Masaya din pala. Tito John, one more please. Pangungulit ni Yam. Okay. No Yam, tama na. Halika na. Tinukod ni Tamara ang isang tuhod sa gilid ng kama kung saan nakahiga si Jan. Kinuha niya si Yam sa kabilang side ni Jan pero nagpumiglas ito palayo sa kanya. Ayaw, Mami! I want to play! Yam, ano ba? Malaglag ka nga? Hindi niya ito mabitawan dahil pag binitawan niya ito, siguradong laglag to sa kabilang gilid ng kama. Tatayo sana si Jan pero bigla siyang nahiga uli nang sumubsob si Tamara sa ibabaw niya. Nagkatinginan ng dalawa. Tatayo sana si Tamara pero bigla na lang siyang dinaganan ni Yam. Kaya nasubsob ang mukha niya sa gilid ng leg ni Jan. Yam, get off me! Malalaglag ka! Pasigaw ni Tamara dahil nasa likod niya ito. Pahiga pa itong dumagan. Jan, pakihawakan nga si Yam, baka malaglag. Nahahawakan ko, don't worry. Natatawa si Jan sa itsura nila dahil magkakapatong silang tatlo. Nakayakap si Jan sa dalawa dahil siguradong babagsak si Yam sa baba pag hindi nahawakan. Yam! Galit na ako! Sigaw ni Tamara. Malakas na tawa naman ang kumawala kay Jan. Jan, pakialis nga siya. Pambihirang bata to. Hindi ko maalis, Tams. Hayaan mo muna siya. Hindi ka ba komportable? Mukhang okay naman ang ganitong posisyon ah. Sabi ni Jan, sabay tawa ng malakas. Hindi komportable Jan. Utang na loob. Pag may nakakita sa atin sa ganitong posisyon, nakakahiya. Yam, alis na baby please. It hurts na baby. Lalong tumawa ng malakas si Jan sa kanwaring paghiyak niya. Napahinto si Jan sa pagbaba ng hagdan nang mapansin nito ang mga workers na wala sa ginagawa ang tuon ng mga ito. Sinundan niya ang direksyon kung saan ang mga mata nito matamang nakatitig. Napa-second look siya. It was Tamara. Nasa folding ladder ito. Nakaapak ang isang paa sa mas mataas na baitang ng hagdan. Naka-white short and green top. Kitang-kita ang makinis at maliit na bewang nito dahil sa pagtaas ng kamay nito. May kinakabit itong wall decor. Kung hindi mo alam na may anak ito, mapagkakamalan nitong dalaga pa at pwedeng-pwede pa itong sumali sa beauty queen o kaya ay maging supermodel. Bumababa si Jan ng hagdan. Nag-iiwasan ang tingin ng lahat at ibinabalik sa trabaho ang atensyon nang makita siya. Lumapit siya sa likuran ni Tamara. Binababa ni Tamara ang isang paa para bumaba pero ang tingin ay nasa wall decor na nilagay niya. Tamara! Oh, aray! Dahil sa gulat sa biglang pagtawag ni Jan ay nadulas ang isang paa nito at tuloy-tuloy itong nahulog. Pero agad itong nasalo ng binata. The corner of his lips curled up. An attractive smirk had formed. You're a little bit clumsy ha? Ginulat mo kasi ako eh. Baba mo na ako. Alangan nitong sagot dahil sa pagkailang. Imbis na ibaba niya ito, dinala niya ang dalaga sa medyo malayo sa mga gumagawa at doon niya binaba. I'm sorry. He apologized. Nandito ka na pala. Tumango lang si Jan. Nag-excuse siya nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Excuse me.
She just nodded at tumalikod na siya, pero humarap uli siya kay Tamara. I think you have to wear pants when you're climbing up the ladder. Bumuka ang bibig ni Tamara na parang magtatanong pero tinalikuran na niya ito at sinagot ang tawag. Dude, where are you? It's already 9 o'clock. Napangiwi si Jan sa parang nag-hysterical si Mark sa kabilang linya. It's too early for vocalization, dude. Sagot niya at humalakhak pa. Nagawa mo pala talagang tumawa ha. Kanina ka pa inaantay dito, umuusok na ang ilong ng erpat mo. Oh, sorry dude. Ikaw na muna bahala. Just cancel it. He had forgotten that he must to attend a meeting today. Ano? Napawu siya sa sigaw ni Mark at nailayo pa ang cellphone sa tenga. We can cancel the meeting, dude. It is extremely important. Pambihira naman. Asan ka ba? Rest house. He replied. What are you doing there? Nothing. I'm just monitoring here. The workers. He reasoned out. Monitoring the workers or monitoring Tamara? Malakas pa rin ang boses nito. Natawa lang siya sa sinabi nito. Sige na, ikaw na bahala dyan. Kaya mo na yan. Makikipaglaro pa ako kay Yam eh. Oh my God, Jan, sira ulo ka. Natatawang pinatay niyang tawag dahil sa pagkairita ni Mark. Tumingin uli siya kay Tamara na bumalik na sa ginagawa. Malapit na matapos ang living room. Napalitan na ang paint at decor na lang ang nilalagay dito. Just put it there. Utos ni Tamara sa isang worker. Biglang tumunog ang cellphone niya, kinuha niya ito at tiningnan. Pangalan ng yaya niya ang nag-flash sa screen. Oh, hello yaya, napatawag po kayo. Damn, sang daddy mo. Simula ng kanyang yaya. Bigla ang pagtahit ng dibdib niya. Wala pa man nasasabi ang yaya niya. Ha? Si dad? What happened? Taranta agad si Tams. Huminahon ka Tams, okay na siya ngayon. Ano ba nangyari yaya? Inatake siya ng high blood. Nasa ospital siya ngayon. Oh my God, si ma'am, is she okay? Maluha-luha pa siya. Ayun, iyak ng iyak. Saan ospital yaya? Pupunta ako. Tams, sigurado ka ba? Oo, yaya, please. Sa Medical City. Okay, yaya, thank you. Pumasok ng kwarto at nagbihis na siya. Bumaba uli siya at nagpunta kay Aiken na busy sa ginagawa. Aiken, alis muna ako. Dad is in the hospital now. Tumayo si Aiken. What happened? High blood attack. Pero okay na daw sabi ni yaya. Pupuntahan ko lang sa hospital. Are you sure? Baka pagtabuyan ka lang. Hayaan mo na. Gusto mo sumahan kita? Hindi, wag na. Kailangan ka dito. Tingnan mo lang si Yam. Hindi na ako magpapakita dun. Alam mo naman yun. Hindi na siya nagpaalam pa kay Yam dahil maraming usapan na naman bago siya makaalis. Excuse me. Saan ang room ni Mr. Louis Dailo? Tanong ni Tamara sa clerk sa information ng hospital. In a minute, ma'am. Tiningnan ng clerk sa computer. Second floor, room 209. Thank you. Mabilis niyang tinungang elevator, agad siyang lumabas pagbukas ng elevator at hinanap ang naturang kwarto. Hanggang sa makita niya ang numero ng kwartong binigay sa kanya ng information. Ito na. Huminga ng malalim si Tamara. Nakatayo siya sa tapat ng pinto at marahang kumatok. Pakiramdam niya bibigay ang tuhod niya sa sobrang kabang nararamdaman niya. Ang daming what if sa utak niya. Pilit niyang nilalabanan ang kabang nararamdaman niya. 3 taon na ang nakalipas. Baka naman kung makikita siya ng kanyang ama, mapatawad na siya nito. Lagi siyang tumatawag sa yaya niya at nakikibalita pero galit pa rin daw ito. Kaya hindi na niya sinubukan magpakita pa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Malungkot na mukha ng mami niya ang bumungad sa kanya pero agad napalitan ng gulat at pananabik ang mukha nito na makita siya. Mami! Tams, baby! Pumalaw agad ang iyak ng mami niya. Maging siya man ay ganun din. Nagyakapan ng mag-ina. Halika anak. Pumasok siya at nag-aalalang lumapit sa daddy niya. Dad, kamusta po? Hindi ito sumagot. Dad. I'm okay. Buhay pa naman ako. You can leave now. Natutop niyang sariling bibig ng isang kamay niya. Dad, please, forgive me. How can I forgive you, Tamara? Nag-iisa na lang kitang anak pero binugo mo ko. Dad, naging successful po ako sa pagiging interior designer. I have a small interior office at gusto nilang trabaho ko. Malaki na po, Dad. Malaki na ang apo niya. Iyan po ang tawag. Sa tingin mo may babalik mo ang kapatid mo dahil ginamit mo ang pangalan niya sa anak mong bastardo? Putol nito sa sasabihin niya. Naiyak naman siya ng sobra sa sinabi ng kaniyang ama. Ang sakit malaman hanggang ngayon hindi pa pala siya napapatawa dito sa pagkawala ng kapatid niya. Louie, wag ka naman ganyan. Masakit malaman ng totoo. Hindi ko siya sinumbatan sa pagkawala ni Gab. Pero naging suwail pa rin siya. Isa lang ang hiniling ko sa kanya ang pagpapatakbo ng kumpanya. Pero hindi niya magawa. Kung buhay sana si Gab.
Hindi ko siya kailangang pilitin. Tapos uuwi siyang buntis na walang asawa. Sinisira niya ang pangalan na kay tagal kong iningatan. Hindi na kinaya ni Tamara kaya lumabas na siya ng kwarto. Sorry, Mommy, sorry. I know it was my fault. I'm sorry. I'm really sorry. Tuloy-tuloy niyang iyak. Stop it, baby. It wasn't your fault. That was an accident. Tahan na. Tahan na. Niyakap siya ng mahigpit ng mami niya at inalo siya nito. Alis na ako, Mami. Nagpunta lang ako dito para kamustahin si Dad. Gusto ko makita ang apo ko. Sabi ng mami niya. Dadalhin ko po siya sa inyo. Anak, baka sakali makatulong na mabawasan ang galit ng daddy mo sa'yo. Subukan mo siyang tulungan sa kumpanya. Mom, wala po akong alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Hindi, anak. May plano kasi ang daddy mo na mag-export sa US and Europe ng product natin. He needs an investor. May nakatakda siyang meeting sa Montesilio Holding Corporation. Pero nangyari to. Paliwanag ng mami niya. So, what do you want me to do? Ikaw ang makipag-meeting. Baka makuha mo sila. Matutuwa ang daddy mo nun. Sila ang nagmamay-ari ng Dilo Foods Incorporation. It's a large-scale, well-known international food manufacturing corporations. Pero sa ilang bansa sa Asia lang ang sales distribution nila. Sikat ang mga products nila sa buong Pilipinas including powder milk, coffee and other instant and ready-to-eat foods. Magagawa kaya ni Tamara ang nais sana ng mami niya para makasundo na niya ang kanyang daddy? Sino kaya ang makakamiting niya?